Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Department of Education o DepEd Region 2 kinilala ang kontribusyon ng mga katuwang nilang ahensya sa pagsusulong ng dekalidad na edukasyon sa Lambak, Cagayan. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Iti may katluagon daway binigbigmanon ti Department of Education wenno DepEd Region 2 dagiti ahensya ti gobyerno akatulungan da iti panangitandudo ti dekalidad nga edukasyon iti Region 2 iti naangay a Regional Public Affairs Communication and Information wenno Pasig Congress nga indauluan ni Regional Director Benjamin Paragas imuna ka dagiti napadayawan ti prestigiyoso a pambigbig ang naawagan kasgawad ACE-BAN dagiti agency contribution for an ennobling basic education towards nation building ti Police Regional Office number 2 wenno PRO2 ti PRO2 ang nakaawat ti 15,000 pesos sa cash incentive malaksid pa iti plake ket sinaruno ti Philippine Information Agency nga daan met sa 10,000 pesos nga insentibo ket ti Department of Environment and Natural Resources ang nakaawat ti 6,000 pesos sa cash reward dagiti finalist ket nakaawat ti consolation prize nga gatad 3,000 pesos iti mensahe na kinuna ni Director Paragas at ti kompetisyon itaatawan ket nakaawis ti record breaking asa nga 15 nga entries amang ipagpakita laang kinuna na ti commitment ken ayat a pagserbihan dagiti nadumadu mga ahensya dagiti agtutubo ligawad ACE-BAN katagserserbi a platform tapno mapatubkar pa iti panagtitinulong dagiti nadumadu mga stakeholders ket ipakita dagiti inisyatibo a nakatulong iti panangpasayapay iti sektor ti edukasyon iti rehiyon. Data ti damag manipod Tuguegarao City dayto ni April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Dakoy naman natin ang Baguio City bilang ng mga batang wasted at severely wasted sa Cordillera bumaba. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Bimaba ti bilang dagiti wasted gan severely wasted nga ubing anilista ti Department of Education Cordillera iti school year 2023 to 2024. Daytoy ket kasarano iti patungpal ti ahensya nga school-based feeding program ken dadumapay nga nutrition programs iti sidong ti Operation Kalusugan. May basar ti datos manipod 73% nga wasted wenno dagiti ubing nga daan na baba kilo ket bimaba iti 38.41% kalpasan iti naisayangkat nga feeding. Manipod mat iti 19.49% ang severely wasted ket bimaba daytoy iti 8.56% kalpasan iti feeding program. Sigon kini Department of Education Cordillera Regional Director Dr. Estela Carino, epektibo itinasa nga programa no sarino nakatulong daytoy kadagiti ubing nang runa dagiti adan parikot iti salunat. Inayon na nga tultuloy mat itinasa nga programa ti ahensya no sarino ita nga school year 2024 to 2025 ket dumano nun itinasurok sa 12,000 dagiti benepisaryo. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac. Mga magsasaka ng abaka sa Catanduanes sumailalim sa mechanized abaka stripping machine training. Narito si Juris de la Rosa para sa balita. Nagsairarom sa training sa operasyon ng mechanized abaka stripping machine day pa sa nakahaloy ang mga abaka farmers sa probinsya ng Catanduanes. Ang proyektong ini parte kan programang provision of mechanized and modified stripping machine and other paraphernalia for the enhancement of abaka fiber production na bunga kan pagtatabangan kan Catanduanes government asin kan DOLE Integrated Livelihood Program. Katabang din sa implementasyon kan proyekto ang Provincial Agriculture Services Office, Philippine Fiber Industry Development Authority
Facility as in Public Employment Service Office. Objeto kan proyekto na makapagproduser ng masalangkaw na kalidad na abaca fiber ang mga produktong hibla babakalon kan mga asosasyon hali sa indang mga miyembro as in ibebenta sa mga grading as in baling establishments. Ang mechanized stripping machine nag-offer nin mas mabilis as in epesyenteng proseso kumpara sa tradisyonal na hand stripping. Kaya kainin na makapag-produce nin mas dakul na volume nin abaca fiber na nasa 80 to 100 kilos lambang aldaw na may mas hababang paggamit nin labor. Sa proyektong ini nagtauan dole nin mechanized and improvised abaca stripping machines, abaca stripping knife, tuksi knife, improvised dyeing facility as in insurance. Mantang ang Catanduanes government nagtauman in trading capital, consumer store capital as in cost of trainings. Piglalauman na sa paagi kan proyekto ini mapapakusog ang industriya ng abaca sa Catanduanes na pigmimidbid bilang abaca capital of the Philippines. Hali Vera Catanduanes, Juris de la Rosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Juris de la Rosa mula sa Virac. Pumunta naman tayo ngayon sa rehiyon ng Kabisayaan, mga inilikas sa Canlaon City, Negros Oriental dahil sa pag-alboruto ng Mount Canlaon, pumalo na sa 5,000. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Misangka na ngadto sa 5,049 ka individual ang gipabakwit sa Canlaon City, Negros Oriental nunot sa pag-alboruto sa Bulkang Canlaon. Matod sa LGU Canlaon, mukabat kini sa 1,583 ka mga banay nga anaa sa 8 ka evacuation center gawas sa 6 km permanent danger zone nga giandam sa LGU ug sa DSWD Central Visayas. Adunay 1,019 ka tawo ang anaa sa Camp 1, 763 sa Camp 2, 1,005 ka individual sa Camp 3, 359 sa Camp 4, 306 sa Camp 5, 309 sa Camp 6, 446 sa Camp 7 ug 832 sa Camp 8. Moabot usab sa usa ka gatos nga individual nga moabot sa 34 ka banay ang mihiklin apan nakipuyo na lamang sa ilang kaila ug mipili nga dili mo puyo sa evacuation center. Subsob na ang pagpahiluna sa otoridad sa nakasaka nga ihap sa mga namakwit nunot sa mandatory evacuation nga gimando sa Task Force Canlaon ngadto sa tanang LGU sa Negros Oriental ug Negros Occidental nga apektado sa pagbuto sa Mount Canlaon. Base sa obserbasyon ug abiso sa FIVOX, posible pa ang subli nga pagbuto diin gitan-aw nga mas lapad ang kadaot alang sa Negros Island region. Hinungdan nga gihingusgan ang mandatory evacuation sa 6 km PDZ aron masigurong luwas ang komunidad sa higayon nga mobuto kini tungod wa pay teknolohiya nga mutagna sa insaktong higayon sa pagbuto sa Bulkang Canlaon. Gikan sa RP1 Cebu, sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Dakoy naman natin ang Iloilo. 8 tribo nagpakitang gilas sa pamukaw ng Dinagyang Festival 2025. Narito si Emmy Santiagudo para sa detalye ng balita. Bilang pamukaw sa naghahilapit ka Dinagyang Festival, 8 ka tribo ang nagpasakop sa pamukaw sa Dinagyang Festival 2025. Kaina sang aga sa San Jose de Placer Church sa distrito sang City proper sa syudad sang Iloilo. Ginpangunahan sang San Jose de Placer Church kag Iloilo Festivals Foundation Incorporated ang malipot nga programa antes nagpatigayon sang ilang nga teaser performance sa mga dalanon sa syudad ang 8 ka tribo. Lakip sa mga magapasakop sa Dinagyang Tribes Competition amo ang Tribo Paghidait sang Lapas National High School, Tribo Salugnon sang Haro National High School, Tribo Parianon sang Distrito sang Molo, Tribo Ilonganon sang Halandoni Memorial National High School, Tribo Pag-asa kang Mandurriao sang Distrito sang Mandurriao, Tribo Hangaway sang Graciano Lopez Haina Elementary School, Tribo Molave sang Distrito sang Mandurriao, kag Tribo Panay sang Fort San Pedro National High School. Mangin highlights ang Dinagyang Festival ang Tribes Dance Competition kag iban pa nga mga aktibidad nga nakasentro sa deboto kay Senyor Santo Niño nga hiwaton sa Enero sa masunod nga tuig. Nagikan sa Iloilo, Emero Santiagudo
para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Emmy Santiagudo mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Planong gawing smart city ang Butuan, patuloy na pinagsisikapan. Roadmap Right Shop isinagawa ng LGU Butuan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jocelyn Morano. Target nga himuong smart city ang dakbayan sa Butuan padayong gihingusgan sa kagamhanang lokal. Malaumon si City Councilor Cherry May Busa, Committee Chairperson on Science and Technology sa Sangguniang Panglungsod sa Butuan, nga madasig ang tanan ning karong gipahigayon ang tulo ka adlaw nga Smart City Roadmap Packaging Right Shop. Usa sa gihatagang gimbug-aton mao ang gimugna nga strategic document diin magsilbi kining giya sa mga stakeholders para sa ipatuman nga mga plano proyekto padung sa Smart City Butuan. Sumala pa, seryoso ang kagamhanang lokal para hatagag katumanan ang transformasyon sa dakbayan sa Butuan padung sa Smart City, dili para makigkompetensya sa dagkong mga syudad apan aron dunay epektibong citywide disaster, emergency and crime response system. Mapahimuslan usab sa publiko ang advanced digital transformation programs sa healthcare systems, gawas pa sa pagpahimutang unya og mga extensive network sa smart surveillance cameras nga equip sa mga AI capabilities para epektibong mamonitor ang mga pampublikong lugar ug masustine ang peace and order. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Binhi ng mais ipinamahagi sa mga magsasaka mula sa 13 bayan ng Lanao del Sur. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Alvidad Bashir. Sa giyamyay po sa gawin na adon ng mga corn seeds sa inipamagaya opisina. A Provincial Agriculturist Office ko mga dimbabaso ka mga bangsa tano makapupon sa 12 munisipyo sa ingid Tenuini, Lanao del Sur. Ad na programa ini tilagad sa dapang kapuniko distribution. Rag sa ini-remind po paruman na Office of Provincial Agriculturist sa mga bangsa tano may pantag ko arga o kaptugwiran sa babaya agu panginam ko mga gilbakiran ko mga gilupayran at isiran di makapamula sa kamais sa ilaw. Diptuman so panguya tagyang kaya Provincial Government of Lanao del Sur makaukit sa PAW sa mga bangsa tano at aribasok sa pitibarangan na ingid teno. Rag sa susuporta niran sa barang-barang ugu pagu programa detaro agricultural inputs, seeds, machineries, and interventions. Yan nalamat mambu sumabang sa tano farmers sa mga kukuwayra na mga corn seeds. Badilabaw ron sumagi po makataling umaama piagawi sa kapamula puman o mga dimbabasok kumagilupatano si Isa Ranao. Mula sa RP Iligan, Alvidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Alvidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.